Magandang gabi po sa inyo mga kababayan. Nais ko kayong dadalhin sa isang masalimuot na usapin, pero napakataas ng interes ng bayan para malalaman kung ano na ba talaga. Ito po, ang pag-usapan po natin ay patungkol po sa warrant as a motion for reconsideration na sinampa ni Bato de la Rosa sa pamamagitan kanyang abogado na si Attorney Israeli Tutorion. Patungkol po sa pagbasura ng kanyang hiling na bigyan siya ng temporary restraining order o di kaya status quo anti-orders. So maayong gabi sa inyong tanan. May pabenge, mga kabalen, naimbang rabi, mga kapsat, sa Marayaw Dom, sa mga tausog, Maradyaw nga duyom, sa mga Surigao, mapia kagawil, langon, mga pagari, agopakat, sa Masarangani, maayong gabi sa inyong tanan. Kay Colonel Masahod, yan sa Palimbang, mapia magkagawi sa inyo sa Palimbang. Sa Sultan Kudarat, kay Mayor mga Dadato, magandang babaeng mayor sa Isulan. Sa kay Gobernador Pax Ali, mga Dadato, ay may salute for you, Guy. Sobrang galing mo na pagiging gobernador. Pagkatapos sa mayor namin na bago sa Coronadal na si Bing Pabi Arakel, sa aming gobernador si Reyna Tamayo, nag-graduating ngayon gobernador. Hindi ko alam kung anong gagawin niya susunod kasi presidente rin siya ng Federal Partido Demokrat Federal ng Pilipinas, PFP. Partido Federal ng Pilipinas. At tapos aking mga kababayan dyan, mga Kasimanwa, sa Iloilo, sa Ahoy, mga Rukuro, lalo na sa mga kamag-anak na nanay ko dyan sa Kalinog. Tapos sa Lambunaw. Anyway, sa Negros Oriental, Negros Occidental. Andyan si kaibigan ko sino ba kaibigan ko dyan? O sa lalo na dyan sa kay nakakalimutan mga pangalan nila. So anyway, dyan sa Mindanao, sa Butuan, mga client ko dyan, sa mga grupo nila ni mga Tata Likop, no? Sa pati mga Doria, pamilya Doria, sino pang iba ay mga sa Davao, tapos sa Jensan. Okay, gabi dito na tayo ngayon sa Luzon, sa Maray na Banggi, sa mga Bicolano. Ang ating pag-usapan sa ngayon ay si Bato. Pero bago ang lahat ay patugtugan muna tayo ng ating yung panimula, yung ugat ng lahat ng gulong ito, si Sara Duterte. Kasi dahil sa galit nila kay Sara Duterte, dahil hindi nila sila mananalo kay Sara Duterte mag-eleksyon, kaya lahat ng mga posible awayin ng Senado, mga majority ng Senado, titirahin si Bato, at kung anong iba ay ginagawa nila. Ang desisyon, tandaan nyo lang po ang desisyon kung arestuin si Bato ay hindi nasa kamay ng Pangulo ng Pilipinas. Kung ayaw niya, hindi si pwedeng arestuin si Bato. So ibig sabihin, si Bongbong lang talaga ang gusto magpa-aresto. Okay? So mamaya, pakinggan natin ito muna si Sara muna tayo. Sara, Sara, wala nang iba. Sara, Sara lang pag-asa. Sara, Sara, siya lang makapakulong. Mga kontraktor ubusin niya. Si BBM Sandro ikulong niya. Si Tamba Zaldi ikulong niya. Tapang at malasakit ibalik para bayan ay manahimik. Duro
korte, sa DPUA, sa DS Void, sa PhilHealth. Okay, so yan si Sara Duterte. So ngayon, patugtugin naman natin yung isang kanta na ginawa sa atin ni Mr. Alfredo Hicale. Ay isa'y reggae na music. Maganda naman pakinggan para sa channel natin. Ito. Sa gulo ng araw, ikaw ang matibay. Tahimik lang pero laging may saysay. Hindi ka nagyayabang pero alam ng lahat. Kapag ikaw ang nariyan, ligtas ang lakad. Sa bawat usapan may bigat ang dala. Sa bawat pasya mo may tapang at tawa. Kaya kapag napapagod, ikaw ang takbuhan. Kahit maikli ang biro, may laman ang dahilan. Toto Tirador, taong masaligan. Toto Tirador, may prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko sa katotohanan. Toto Tirador, hindi ka nagbabago. Toto Tirador, Toto Tirador. Kung may mali sa mundo, hindi ka umiwas. Diretso kang magsalita pero hindi masakit. May dignidad sa tingin, may linis sa kilos mo. Kaya sa gitna ng ingay, ikaw ang totoo. Sa bawat pagkakataon, alam ko ang sagot. Dahil ang pangalan mo ay may kasamang loob. Kung may sasandalan ako, ikaw ang pipiliin. Dahil sa mga salita mo may gawa't paninindigan. Toto Tirador, taong masaligan. Toto Tirador, may prinsipyo ka pa. Ikaw ang idol ko sa katotohanan. Toto Tirador, hindi ka nagbabago. Toto Tirador, Toto Tirador. Okay, at so pag-usapan natin ngayon yun si Bato. Natandaan natin na noong May 20, 2026 ay binasura ng Supreme Court ang hiling ni Bato na temporary restraining order. At ang rason ng majority o ibig sabihin, 15 kasi po ang 15 po kasi yung justices ng Supreme Court. So may pagkakataon na hindi sila pare-pareho ng desisyon. Pero bago ko ipagpatuloy, magbati muna ako no, kay Bergie Piquero, Mr. Romualdez Tambe. Salamat sa sounds natin na nagustuhan nyo. Mr. Romualdez Tambe, no? Nakatulog ako nga, nakagising ako siguro 3 hours ago. Gandang gabi mo, kay Kumaro. Ben Liclamador, alam namin na nasa presidente ang decision pero palaging binabanatan si PBBM. Sa wala pala kami nakinig dito. Ganun ba? Wala pala nakinig. Buti nandiyan ka para na magkaroon ng isang panakikinig. Ben Liclamador. Tapos si Albert Ingito. Good evening, bro. Then Sugbuanon, maayong gabi sa mga subanin sa Zamboanga. Ayong gabi toto. Good to see to you, regular vlog. God bless you more. Fred Lumba, Sir Fred. Magandang gabi. Thomas Esplana, ganda gabi. Attorney Toto, sa lahat ng hindi
mga bangag. At then din sa Buanon, mayong gabi, si Mine, si Arina, Aren, Avenido, Averion, Toto Disbar, binubudol mo naman, ay huwag ka na magsalita ng ganun. Hindi po ako nabubudol, hindi po kagaya ng utak mo. Ikaw lang ang Abinido na gago. Client ko po si General Adolfo Abinido. Huwag ka magano ha. Susumbong kita kay General Abinido. Thomas Esplana, ganda gabi, Toto Kausig. Maganda ate, mayong gabi ate. Liam Aydin Kulata, Glenn Mac, Helen Bagyo, may Bagrabi, kay Kumaru. Tapos Grace Line, wait for Bertinito. Ay wala si Bertinito, pumunta na bakasyon sa hotel. Gusto mag-swimming. Si Edgar Nacion, Toto, good evening. How are you today? I'm still fine. Tapos si Grace Line, good evening po, Dr. Hi po, Bertinito. Asan na si Bertinito? Oh, Angelo, yung apo ko. Tapos Antonio Damas Jr. Maayong gabi, Toto Virador, Alma Ampilan. Magandang gabi. Si Romel Bengson, Animbag Rebim. Okay. Si Edwin Heringer. Ito po yung isang panot na kapatid ni Marco Lecta. Ka naman, kung manglait ka naman dito, ay sana hindi kayo mag-adominim kagaya nung nag-book out yung mga senador na minority. Nasabi lang ni Marcolita na yung mga walang alam sa legal. Na feeling na offended. Okay? So, may happy feel na imbak rabing. So, agyamanak sa mga kabsat ko. Andito kayo sa channel ko. So, ngayon, ito po pag-usapan natin. Anong ginawa ngayon na ba ito? Usisahin muna natin bakit ko nasabi na maaring manaig si Bato. Una, alamin natin kung ano ba ang dahilan kung bakit hindi siya pinaboran ng Supreme Court. So kung makita na natin kung anong dahilan at makita natin kung dahilan na nagamot ni Bato ay mananaig si Bato. So hello po, Bicolana. Watching from Hong Kong, maraming nagbanggi. So Ahmed Baldero, hello sir, good. Insala, mga kapatid ko Muslim. Naibag rin ba sa inyo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa inyong mga Muslims. Okay, ito po ang ating pag-usapan. Basahin po natin kung ano ang rason kung bakit binasura ng Supreme Court ang hiling ni Bato. Ito po ang rason para klarong-klaro ipakita po sa inyo. Ayan po ang rason. There is no material substantial invasion of Senator De La Rosa's rights. Ano bang right ni Bato dito na pinag-usapan? Number 1 po, yung right niya sa kalayaan. Dapat siya maging malaya. At lahat naman ng tao ay right na maging malaya. Kung right na maging malaya, kailan magiging hindi right ang malaya? Sa ating sistema sa Pilipinas, nawawala yung right mo sa kalayaan kung ikaw ay may kaso at naglabas ng arrest warrant ang lokal na korte natin. So, ito Mas Esplana, huwag niyo pansinin Dr. mga farm troll. Okay. Tapos Rani Boy Armado, gandang gabi po, Sir Toto. So ngayon, kailan nawala? Sabi ko nga kung may warrant of arrest na legal para sumuko ka o di kaya arestuhin ka. So ang pinag-usapan na naman dito, kalayaan na ni Bato eh. Dapat ba siya maging malaya? Yan. Ngayon, kung ang sinasabi ko naman na pwede matanggal ang kalayaan mo, kung may warrant of arrest, dapat warrant of arrest po ito na pinalabas ng judge. Okay? So, kung warrant of arrest na pinalabas ng judge ng Pilipinas, sigurado wala nang kawala, hindi pwedeng tulungan si Bato. Pero ang pinag-usapan natin dito ay warrant of arrest na pinalabas ng International Criminal Court, hindi ng local court natin.
So, in other words, doon pa lang may duda na kung dapat bang tanggalan ng kalayaan ng karapatang magiging malaya si Bato o hindi. Yan po. So, basahin muna natin ang ginawang dahilan ng Supreme Court. Sabi ng Supreme Court, wala dang material na at masustansya na pag-atake sa karapatan ni Bato. Sabi niya, una bes, ay hindi daw klaro ang karapatan ni Bato na para protektahan. Well, ang hindi pagiging klaro, yun po yun yung sinasabi na may warrant of arrest ang ICC. Pero wala pang decision ang Supreme Court kung dapat bang kilalanin ang ICC warrant o hindi. Yun ang ano. Yun ang malabo. So in the face of magiging malabo, sinasabi nila na hindi klaro karapatan ni Bato na hindi arestuhin. Pero tandaan nyo, sa 15 justice, 5 ang nagsasabi na bawal ang warrant of arrest ng ICC. Siya ang nagsabi na malabo din pero dapat kilalanin. At may isa na absent, si Justice Japar Di Maampaw. So, yan po ang nangyari. Ito yung sitwasyon. So, binasura ng Supreme Court sapagkat hindi daw klaro na dapat protektahan si Bato. Pero pwede naman natin maargumento. Hindi naman pala klaro eh. Hindi ba dapat doon tayo papabor sa pagprotekta sa ating kababayan? Hindi pala klaro eh. Dapat bakit natin ipatupad? Dapat ganun din ang isang argumento. Pero nangyari dito sa argumento ng Supreme Court, hindi pala klaro na protektahan ka eh. So bakit ka hindi arestuin? Yun ang doon ang ugat. So ngayon, dagdag niyan, sinabi ng Supreme Court, in addition, may protective custody ang Senado. So, ibig sabihin, hindi ka naman pala arestuhin kasi pinoprotektahan ka ng Senado. So ngayon kung protektahan ka, yan ang unang ginawang rason ng Supreme Court. Although, yung protection binigay ay March 11 saka March 12. Hanggang March 13 umalis na si Bato. May pala. Pagkatapos, nagdesisyon sila May 20. So bakit sinabi pa ng Supreme Court itong protective custody? Kasi nung sa panahon, sa araw na nagdesisyon ang lahat ng kasapi ng Supreme Court, ay wala na si Bato. So, wala na silbi itong argumento ng Supreme Court na ito. Next. Sabihin, yung pag-interim na protection ng Senate ay nag-prevent sa pag-aresto. Yan ang sinasabi ng Supreme Court. Isa pa, sinabi ng Supreme Court natin na nag-Facebook Live si Marcos Jr. noong May 13 at sinabi na wala siyang utos. So kung wala siyang utos, ibig pong sabihin ay kinikilala ng Supreme Court na walang warrant of arrest. Ang labo ng Supreme Court, no? Alam naman nila na May 13 iyon nagpalabas si Bongbong Marcos ng ng kanyang sinasabi na walang warrant of arrest na in-order. Pero nung decision sila, May 20 na. So malabo talaga itong sistema ng Supreme Court. Sabi, bakit hindi natin makukuha? Wala na, binura na yung, hinahanap ko sana yung ni Bongbong Marcos eh. Wala na, hindi na mabasa. So anyway, so ngayon, ang isa pang tiningnan nila
Actually, ito lang dalawa ang binasihan ng Supreme Court kung bakit hindi sila nagbigay ng TRO. Una, ay protective custody ng Senado. Pangalawa, yung nagpalabas ng nag-FB Live o nag-Facebook Live si BBM na wala siyang inutos na mag-aresto. Yun lamang ang dahilan na klaro kung bakit hindi binigay ng Supreme Court ang TRO. Ngayon, nag-usap naman kami ni Atty. Torion na abogado ni Bato at isa-cite daw niya sa motion for reconsideration nila yung katotohanan na nag-order na po ng manhunt, warrant of arrest. In fact, natutunghayan natin, yung pinakahuli, yung pumunta pa sa bahay ni Bato sa Santa Cruz, Davao City. Punong-puno. Grabe naman itong mag-serve ng warrant. Ang dami-dami mga pulis. Sabihin mo, mga siguro 100 pulis ang lumulusob. Ganon ba yun? Akala ko isang pulis lang aresto ka. Pwede na. At dahil pinroklama nila armed and dangerous, ginamitan pala 100 mga pulis ang lumusob, may kasamang NBI. Ganon ang ginagawa nila ngayon. So, ibig sabihin po, sa issue na kung may humaharang pa, may protection pa si Bato, sa Senado ay wala na. Klaro na. Ngayon, sa issue kung inutos ba ang warrant of arrest para laban kay Bato o hindi, ay klaro na. Mismo nag-order ang alter ego ni BBM na si Acting Justice Secretary Frederick Bida na hunt down Bato, ay wala ng duda na aresto rin siya. So ngayon, dahil dito, ano ngayon, o sisain natin balik. Sa ngayon po, what is very clear is lima na mga justices natin ay nagsasabi na bawal ang warrant of arrest. 5 yun. Hindi basta-basta yung 5 justice ng Supreme Court na humaharang. Ang siyam, walang sinabi kung dapat tanggapin ang warrant of arrest. In fact, majority sa kanila, 2 lang nagsabi na pwede tanggapin. Yung majority, kung mga 7, ay nagsasabi na wag muna nating desisyonan yung TRO kasi hindi pa natin alam kung ano magiging desisyon natin kung tanggapin ba natin ang warrant of arrest ng ICC o hindi. Yan po ang status. Pero ngayon sa tanong, maari ba siyang manaig si Bato? Sagot, maaring manaig. Bakit? Nawala na ng katwiran ang Supreme Court. Hindi nila pwede ikatwiran ang Senate Protective Custody. Kasi wala na. Hindi rin nila may katwiran na walang utos pag-aresto kasi inutos na. In fact, 255,000 na police force ang humahalughog, nagbabantay sa buong Pilipinas para maaresto si Bato. Yan ang katotohanan. So, in other words, pag mag-decision ang Supreme Court sa motion for reconsideration, in 2 weeks time mula ngayon, nasisiguro ko ay mananaig si Bato. Ganun lamang po. So, ibig sabihin, hanggang doon lamang tayo, no? Sigurado ko. Kumbaga, natanggal na ang karapatan, ang dahilan, na wala na ng dahilan ng Supreme Court. Yan ang pinakadahilan nila. So, ang unang tanong kung tatanggapin ba nila ang warrant of arrest ng ICC o hindi, ay may duda rin yung siyam na maliban sa 5 na sigurado sila na dapat hindi tanggapin. Pero yung duda ay hinaluan ng katotohanan na hindi pa naman na-aresto si Bato. Pero sa ngayon na nag-utos na, kasi nung panahon na yon, malabo pa. In fact, si Justice Leonin, hindi niya tinatanggap kung may warrant of arrest o wala kasi hindi pa niya nakita ang kopya ng warrant of arrest. So, be that as it may, malaki na ang chance ngayon ni Bato. Tinanggal, wala na siyang protective custody,
Pagkatapos, meron pang tinatawag na all the forces of the Philippines are running after bato, scourging all places. Pangatlo, ay hindi maalis ang katotohanan na siya ay binuto ng 20 million mahigit na tao na butante ng Pilipinas. Ibig sabihin, pwede mo sabihin the people of the Philippines is behind bato. Ang nananaig ngayon dito is, sino ba kaya ang mananaig ay tanong, sino ba dapat ang respetuhin? Ang will of the majority of the people na pinatawag mo na voice of the people, na tinatawag mo na voice of God, o yung will lang ng umaakusa ng ICC? Yan po ngayon ang bangga-banggaan ng bato. Nagdalawang bato nagbabanggaan para kay bato. So, ngayon, iniisip ko sana maging argumento ni Bato, although hindi mo na kailangan argumento, judicial notice na yan, na ang buong people of the Philippines, you can never say it is people of the Philippines. Kasi ang people of the Philippines voted for Bato. If the people of the Philippines voted for Bato, then how else can you say that the people of the Philippines will be against Bato? Hindi pwede natin masabi. Next, na rason ko, dapat mapakinggan ng Supreme Court ang aking diskurso dito. Mapakinggan man lang ng mga ibang abogado ang aking diskurso dito. Ladies and gentlemen, I want to not impress, but to remind you, kasi alam naman natin ng lahat, na pwede mo lamang arestuhin ang Pilipino o sino mang tao sa Pilipinas kung may warrant of arrest. O di kaya, kung walang warrant of arrest, ay huli sa akto na gumagawa ng krimen. Dalawang bagay lang yan. So ngayon, kung may warrant of arrest, ang tanong naman sa Pilipinas, ano ang dahilan kung paano ibibigay ang warrant of arrest laban sa isang tao? Natatagpuan po ito sa utos ng Constitution natin na pinakamataas na batas. Nagsasabi po sa Section 2, Article 3, no warrant of arrest shall issue except upon probable cause to be determined personally by the judge. After examination under oath, the complainant and the witnesses he may produce, and describing particularly the place to be searched and the things and persons to be seized. Kailangan judge natin na magsasabi. At kailangan na sa level po ng probable cause. So, kung maglabas ng probable cause ang dahilan, ano ang level ng ebidensya ng probable cause? Yung probable cause po, ebidensya mataas na uri. Ano na lang yan? Kumbaga, i-confirm na lang sa korte na guilty ka na. So, mataas ang uri ng probable cause. Ano naman ang warrant of arrest na level? Anong level ng ebidensya binabasihan ng warrant of arrest ng ICC? Mas mababa po. Reasonable ground to believe lang. Parang substantial evidence lang siya. Mababa. So may reasonable ground to believe daw na si Bato ay nakagawa ng krimen na tinatag na crime against humanity as a co-perpetrator. So kung ganon, mas mababa pala ang level ng reasonable ground to believe kumpara sa level na istrikto na hinihingi ng ating konstitusyon na dapat probable cause, ay hindi natin pwede tanggapin ang warrant of arrest ng ICC. Kasi hindi siya pumasa sa level na standard na kapangangailangan ng konstitusyon natin. Ang konstitusyon natin ay kailangan ang level ng ebidensya ay probable cause. Matindi na yun, halos isang kadyot na lang yun, guilty ka na. Pero sa reasonable ground to believe, kita mo mayroon pang confirmation of charges na ginagawa. At kung hindi mako-confirm ang charge, ibig sabihin walang kaso.
Ngayon, kung sa katotohanan na ang ICC ay nangangailangan pa ng magkaroon ng confirmation of charges, ay nagpapatunay lamang na mababa talaga ang level ng ebidensya na ginamit para palabasan ng warrant of arrest si Digong at saka si Bato. At kung mababa, hindi yan nakapasa sa ating konstitusyon. Sa ganong dahilan pa lamang, hindi mo na pwede tanggapin na ipapatupad ang warrant of arrest ng ICC. Mawawala na ngayon ang argumento na tinatawag, mga argumento nila ni Carpio, nila ni Ascuna rin, at saka iba pa sila ni Mel Santamaria, si Domingo Cayusa, ng mga nagaling-galingan ng mga abogado ko, no, ng mga luminary ko, no. Ay, wag! Ang hirap naman. Ngayon, sinabi ni Justice Rosario, hindi man kailanman magiging foreign judge ang tinutukoy sa konstitusyon natin, kundi local judge. At bakit local judge? Kung sabihin natin, ikilala na mo foreign judge, parang kinikilala mo na rin ang Japan judge. Kinikilala mo ng American judge. Parang kinikilala mo rin ang South Korean judge, ang Singaporean judge. O, di ba? Bakit si Kibuloy may judge na nagpalabas ng warrant of arrest? Hindi naman kinikilala, dinadaan pa sa extradition proceedings. So, ganun din yan, halos pare-pareho lang ang sitwasyon ng tao na hinahabol na hulihin dahil sa foreign o warrant of arrest galing sa ibang bansa o sa ibang lugar. Ay pare-pareho sitwasyon, arestuhin ka rin. So ngayon, ano ang pagkakaiba na meron sa warrant of arrest na nilabas ng ICC na hindi naman tayo kasapi doon, kumpara sa warrant of arrest na nilabas ng Amerika kung saan may treaty tayo na dadalhin ang mga arestado, ang mga akusado nila doon, dadalhin sa kanila mula sa Pilipinas, kagaya kay Kibuloy. At tayo ay tumalima. Kaya meron ngayong extradition proceedings laban kay Kibuloy. Papunta, dadalhin siya sa California District Court. At bakit? Kay Digong, kung galing naman sa ICC, bakit hindi dadaan sa extradition proceedings natin? Pare-pareho lang naman sitwasyon. Ibig sabihin, dito po, mga nire-risk ko na tanong, dito mo makikita yung mga tinatawag ko na mga corruption sa ating sistema ng pang-hudikatura. So, never kailanman natin pwede kilalanin ang judge ng iba ng ICC na magiging judge na equivalent sa ating judge. Tandaan niyo po, pag maglaban-laban ang batas ng international tsaka batas ng domestic sa atin at ang konstitusyon ang kalaban, hindi mananaig ang international law sa ating konstitusyon kapag dito sa bansa tayo nag-uusap. Kung ang pag-usapan ay dito sa ating bansa, ipapatupad, mananaig po ang ating konstitusyon laban sa international law. Kaya hindi pwede na ipatupad, datanggapin ang ICC warrant, position number 1, dahil hindi naman siya kinikilala na judge sa lokal. Position number 2, sapagkat ang level o standard na ginagamit na ebidensya ng ICC ay mas mababa kumpara sa atin, ay hindi pwede natin tanggapin yan. Hindi nakapasa sa ating standard. Standard natin is probable cause. Sa kanila ay reasonable ground to believe lang. Kaya hindi pwede tanggapin. I hope so nakikinig sa akin ang mga justices ang makarating din sa kanila itong aking sinasabi. So with that, nakikita ko po, malakas na rin po ang dating para kay Bato. Mananaig si Bato. Siguro maaari natin silipin yung mga paghabol nila kay Bato. Tingnan natin. Ito yung Facebook page ni Attorney Torion.
Tingnan natin. Ito pa yung ganito karaming pulis. Tingnan nyo. Ganito karaming pulis o pumunta sa bahay ni Bato. Sa Davao, ito Davao. Ilang mga sasakyan ng mga pulis. May kasamang NBI pa yan. Ganun po karami. Nung isang araw sa Angeles City. Ito naman, si DJ nag-anunsyo. Tingnan natin si DJ. Na we have our warrant of arrest na pinakita namin if it's needed. And very cooperative naman po yung local officials doon and the owners of the house. I don't think there is any complaint na we acted, including the National Bureau of Investigation, acted very professional po doon. Anong klaseng warrant po itong hawak nila? ICC warrant, di ba? Yes, it's an ICC warrant. Yun naman, I'm very thankful doon sa mga tao for allowing us, for accommodating us, for opening the door sa amin, for supporting the investigation, for their privacy also, and out of respect. I wouldn't want to comment ng mga but I thank them for for respecting us also and understanding that it is our duty. I have the highest respect sa sa asawa ni Sir Bato. So out of I understand her position, siyempre asawa is asawa. But I think the owners can attest, even the local officials doon sa area, that the CIDG and the NBI acted very professionally. Now, if there is any violation of law po na commit namin, they can always file cases against us po sa National Police Commission or even the Internal Affairs Service. But I can assure you na, the operatives during that time and in the future na operations will maintain yung professionalism namin. We will observe the rights of other people also, including their human rights. So, yan po ang sinabi ng CIDG, hepe ng CIDG, ng mga tauhan din dati ni Bato. Yan, yan. So, ngayon, yan po ang pag-usapan natin, bakit naman ganun ang paporsige nila. Ang problema ko lang po dito, isa kalaban ni Bato dito ay sa nais ng mga kalaban nila na matanggalan ang mga senador. Ang objective kasi ng senador ng Senado ay mabawasan ang kasama ng mga pabor kay Sara Duterte. So si Sara lang talaga yung dahilan dito, ang ugat ng lahat. Okay? So ganoon lang talaga dito. So hanggang dyan na lang at magbibiyansari mo 2011 to 20, ano pa yung, ang pag-asa na lang si Bato, si Sara. Kung maging presidente si Sara, wala na yan, wala na problema si Bato. So, okay, magtatawag na lang ako, no? Si Ronel, si Mr. Romualdez Tambi, si Jano Robles. Okay? So, si Vivian Sarimo. Simula 2019, wala na. Okay lang. Tatawagin ko lang kayo, ha? Kay Kumaro, Ben Reclamador, si AA, si Albert Ingito, Brad. Okay, sino pa? Then Sagbuano, natawag ko na kanina. Tomas Esplana, si Sir Fred Lumba. Magandang gabi. Okay? Paki-like na lang po at babalik ako may konti.
may iba na naman ang topic natin. Ang topic natin yung mga kinasuhan ng plunder sa mga senador. Maraming salamat po.